Kamusta mga tol? Sobrang shooter ng rookie na sa Kunupal mga tol, no? Siya na nga ba ang next Klay Thompson? Deserving nga ba ito maging rookie of the year? Bay, tirahin na natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, game. Si Kunupal mga tol, siya yung 4th overall pick na Charlotte Hornets itong nakaraang draft. 20 years old, 6'6", 215 pounds. At itong rookie season niya mga tol, nag-a-average siya 19.1 points, 5.1 rebounds, 3.6 assists, 0.7 steals, 0.2 blocks, 47.6% sa field goals, mataas na 42.9% sa 3 points ha, at 88.6% sa free throw. Nice! Kung napasin niya mga tol, no? Mataas talaga yung shooting percentage niya no? Yung 47.6% niya sa field goals, mas mataas pa yan actually kay Papa Luka na 46.5% sa field goals. Tapos yung 42.9% naman niya sa 3 points, mas mataas pa yan kaysa kay Shooter sometimes na 39.1% lang sa 3 points. Sometimes naman shooter yun At yung free throw niya na 88.6%, kadikit lang yan na kay Makahiya na 89.1% sa free throw. Okay talaga no? Papaalala ko lang mga tol ha, rookie lang to ha? Tapos ganyan na kagad kataas ang shooting niya. Kung ikukumpara naman natin yung stats niya sa first overall pick na si Cooper Flag, mas mataas pa siya kay Cooper Flag sa puntos kasi 18.9 points per game si Cooper Flag. Mas mataas nga lang sa kanya si Cooper Flag sa rebound tsaka sa assist kasi naman si Cooper Flag siya na yung first option ngayon ng Mavericks, diba? Kasi ang daming injured talaga sa Mavericks Sa field goals naman, halos pares lang silang dalawa, 47.7% si Cooper Flag, pero sa 3 points talaga tsaka sa free throw, naku po, malaki talaga yung lamang ni Kunupal kaysa kay Cooper Flag. Ito mga tol, kapag tinignan natin yung shot ni Kunupal, ayan, tingnan mo kung mapapansin nyo dyan sa 3 points apat talaga yung green honey no? Tapos ang katutak talaga yung tinitira niya sa 3 points. Around 58.7% na tinitira niya sa buong laro sa 3 points nang gagaling Tapos sobrang konti lang na tinitira niya sa midrange no? 14 times pa lang ito tumira sa midrange Tapos yung percentage sa loob mataas talaga, 58.9%. Sa 3 points, grabe mga tol no? Sa left corner, 19 out of 45 siya, 42.2%. Sa left wing naman, 40 out of 90, dami tinira 44.4%, napakataas Stop nga lang, medyo mababa, 20 out of 57 siya, 35.1%. Pero sa right wing, mataas na naman, 38 out of 89, 42.7% At sa right corner, 17 out of 33, 51.5%, napakataas. Kasi mga tol, eto no, yung sa right wing tsaka sa left wing, dito karamihan nanggaling yung mga tira niya sa ghost screen Kadalasan libre talaga yung mga tira niya, ganyan portrait, patay ka dyan. Okay, tinan niya, pares lang talaga to Parang sleep screen dito mga tol hindi ka talaga mag-i-screen, aalis ka na lang kagad. Pero imbis na parol yung ginagawa niya, papunta sa 3 points yung ginagawa niya Kaya kita bakal portrait, patay ka dyan. Madalas talaga niya gawin niyang ganyan mga tol, lalo na kapag sila may bulbul yung may hawak ng bola napapal double team kasi kaya tingnan nyo kaya nalilibre tuloy siya sa 3 points. Na naman portrait, patay na naman. Yan mga tol yung reason kung bakit ang dami talaga niya tinitira sa pwesto na yan at kung bakit ang taas talaga ng percentage niya kasi nga karamihan talaga open talaga yung tira niya no? Yan portrait, swak na swak. Yung isang version pa niyan, ganyan tingnan mo ghost screen tapos screen the screen rin ginawa, nice. Dito tuloy ang bakal, portrait, patay ka dyan. Meron pang isang ganyan ginagawa niya mga tol, dito naman kasi papunta naman sa left corner yung ginagawa niya, ganyan tingnan mo tinira na nga kagad, portrait, patay ka dyan. So parang yung kanina lang din to mga tol pero ginagawa niya to kagad, lalo na kapag na-late na baba yung depensa ayan, open kagad yan portrait, patay ka dyan. Okay pa, tingnan niya, pares lang talaga to akala mo screen diba, pero bigla papunta sa corner yung ginawa napasaan na naman tuloy, kita ang bakal, portrait, patay ka dyan. Okay, like mong hayop ka sobrang tamad mo, naku po, isang pindot lang din pa magawa, epekto sakit na dyan mag-like ka na. Tapos isa pang niyang ginagawa mga tol, yung magre-relocate siya no? Lumilipat siya ng pwesto sa 3 points kapag wala sa kanya yung bola Ayan, open niya, portrait, patay ka dyan. O yan, parang ganyan, tingnan niya kumat siya, napunta siya sa corner, diba? Tapos nag-pick and roll, yung kakampi niya, sinabayan niya ngayon ng angar papunta sa wing kasi yung depensa, tingnan mo, tutulong sa roller yan Kaya kinutuloy yung bakal, portrait, patay ka dyan. Importante yan, ganyan mga tol, kasi tulad niya, tingnan mo, nasa wing siya, diba? Tumulo yung tao niya, sinabayan niya ng lipat ng pwesto. O yan, post natin, tingnan niya mga tol kasi kung nandun siya sa kanina niyang pwesto, di sana lapit pa rin sa kanya ng depensa, diba? Pero dahil nga lumipat siya ng pwesto, nagkaroon tuloy ng espasyo. Yan, tinira na nga, portrait, patay ka dyan. Yan mga tol, ang isang sign na talagang gusto niya mapasahan sa labas tsaka tumira sa labas, diba? Nag-aharap kasi talaga siya ng open na spot sa labas O yan, nakapeke na nga siya, sidestep, portrait, patay ka dyan.
O ito pa, sa tingnan nyo IQ niya rito mga tol. Nag-switch ang depensa, diba? So kapag lumapit siya sa bola, di syempre, lugi na siya sa pwestuhan kagad eh. So ang ginawa niya, bumalik na lang kagad siya sa corner. Ayan, lamang na tuloy siya sa pwestuhan. Kita tuloy yung bakal, Fortress, swak na swak. O ito pa, tingnan nyo, parehas lang to eh. Nag-switch ang depensa, diba? Kaya tingnan mo, nakadikit kagad sa kanya eh, no? Pero nung bumalik siya, nagka-space na nga ng konti. Nakita tuloy yung bakal, Fortress, patay na naman. So more on catch and shoot na player to mga tol ha. O yan, libre siya sa ibabaw dyan, no? Catch and shoot, Fortress, patay ka dyan. Yan yung pinakamarami ko nakita mga tol. Puro galing talaga sa catch and shoot eh. Ayan, relocate ng konti, napasaan na nga, clear na nga, Fortress, patay na naman. Marunong kasi talaga pumuesto mga tol eh, no? Tapos magaling pa sa mga catch and shoot. Ayan, catch and shoot, Fortress na naman, patay ka dyan. O yan pa, tingnan niyo ginawa niya, oh. Lumipat talaga siya ng pwesto, diba? Para mas maganda yung spacing. Catch and shoot, Fortress na naman, patay ka dyan. At saka yung release talaga mga tol, napakaganda ng release eh, no? O yan, ganyan, tingnan mo, pang shooter talaga yung bitaw na to, smooth na smooth talaga eh. Ang bilis pa ng release, patay din yan. Ito, nakita niya, ay open yung wing ha. Kaya ginawa niya, lumipat kaagad siya dun eh, oh. Napasahan naman kaagad siya, open niya, Fortress, patay na naman. Yung ganitong gagawin ng depensa, tingnan niya mga tol, medyo malayo sa kanya ng konti yung depensa, diba? Hindi pwede yung ganyan, tol. Kasi kahit saan talaga titirahan ka dyan eh. O yan na nga, medyo malayo pa nga yan eh, 4-4, patay ka dyan. O yan, ganyan, tingnan yung depensa kanya. O nako po, iniwanan na ng shooter na walang niya. Tumulong sa rolet, todas ka dyan, tol. O yan na nga, Fortress, patay ka na nga. Normal na depensa naman kasi talaga yung ganyan sa NBA, mga tol, eh, no? Tutulong sila sa loob, tapos mag-rotate doon sa iniwanan sa ilalim, di ba? Kaya nalilibre tuloy palagi nasa weak side corner, eh. Yan na nga, Fortress, patay ka dyan. Pero yung presence of man niya, mga tol, na pumunta palagi sa pwesto na mapapasahan siya, tsaka malilibre siya, ganyan, tingnan nyo, oh. Yung tao niya, andun para sa ibabaw, di siya nakakita. Pero siya nakalipat na ng pwesto sa wing eh. O yan na nga, Fortress, patay na naman. Tapos yung ganito naman mga tol, yung siya may hawak ng bola tapos i-screen na siya. Tapos siya kanya titira na ganyan, oh, Fortress, patay ka dyan. Yan ganyan, madalang pa sa patak ng ulan ko nakita yung ganyan eh. Sobrang daanan talaga niyan ha. Ayan na nga, Fortress, patay ka dyan. Kasi mga tol, ito si Count Kinupal, para to si Game 6 Baldog dati eh. Mas madalas talaga gumagalaw siya nang wala sa kanya yung bola. Tapos catch shoot palagi tinitira niya, ganyan, oh, Fortress, patay ka dyan. Pati sa mga fast break, parang style Game 6 Baldog din itong hype na to eh, no? Konting-konting malino lang talaga. Titirahan ka kagad ng 3 points sa fast break eh. O, Fortress, patay ka dyan. Sobrang taas ng kumpiyansa niya, mga ganyan, mga tola. Kasi, imbis na idiretso mo sa fast break, i-layup mo, titigil lang ganyan eh. O, bigla titira, Fortress, patay ka dyan. O, yan pa isa, fasting na naman sila. Ipinasa ka niya, di ba? Wala nang extra sa konta, tinira na kagad eh. O, Fortress, patay na naman. Diba, tingnan nyo to. O, imbis na palapit sa ring, yung takbo niya, di ba? Papunta sa konta na wala nga, para si Game 6 Baldog talaga eh. O yan na nga, Fortress, patay na naman. Kaya ang depensa mga tol, hindi pwede mag-relax kahit konti lang, di ba? Kailangan dikita mo kagad to or else ganyan mangyayari, oh. Tinira na nga kagad, Fortress, patay ka dyan. O yan pa, tinan nyo, nakababa kagad yung depensa, di ba? Pero again, hindi kagad siya nadikitan eh, oh. Nalibre na nga sa corner, Fortress, patay ka dyan. Kaya makikita mo talaga mga tol, yung ginagawa ni takbo sa fast break, nag-aabang na talaga siya sa labas eh. Napadouble team yung depensa, ayan, nalibre na nga siya, Fortress, patay na naman. At saka yung ganito, mga tol, yung mga 3 points, mga hand up na ganyan, magaling si Game 6 Baldog sa mga ganyan, di ba? O yan na nga, Fortress, patay din yan. Sa kaya mga tol, hayang play na yan, dyan pala niya ginagawa yan kapag nag-switch sa depensa sa hand up sa corner. At near na nga, Fortress, patay ka dyan. At tapos yung midrange naman, gaya nga sinabi ko nina, bihirang-bihira talaga to tumira ng midrange eh. 14 times pala siya tumira sa midrange this season. Doon naman sa short range naman, mga tol, yung medyo malapit na sa ring, ayan yung mga pull up na ganyan, di ba? Ayan, oh, patay din yan. Pero again, yung napansin ko mga tol, bihira-bihira talaga niya itong gawin yung magandang pull up ha. O yan na nga, na-open na nga, patay din yan. Tingin ko mga tol, eto yung kailangan niya mas dagdagan pa, di ba? Kasi talaga shooter siya eh. Mahirap pa naman bantayin yung mga ganyang pull up, patay na naman. At saka yung mga by the way sa loob na ganyan, bihira-bihira ako talaga nakitang gawin yung gatong tira eh, no? Pero I think mga tol, kayang-kaya niya talaga yung mga gatong by the way eh. O yan, tinan nyo, ang ganda pa nga, dalawa pa nga sumabay sa kanya, by the way, patay din yan. At tapos naman, kapag nakapeki naman siya sa 3 points, syempre, pwede mo i-drive o kaya pwede mong i-step back, diba? Tigka lahat talaga yung ginagawa niya, 50-50 talaga eh. O yan, step back yan, Fortress, patay ka dyan. Ang tansya ko kasi dyan, mga tol, kapag nakapeki siya, kadalasan din talaga, sinasalaksak niya, ganyan, tingnan mo, oh. Oh, wakali, all counted pa nga, nice tol. Kapag nakita niya maluwag naman sa labas, ganyan, pwede naman talaga yung ganyan, diba? Side step na lang na ganyan, open na nga yan, Fortress, patay ka dyan.
Pero kasi kapag pumeki siya at sobrang dikit naman ang depensa kanya, kaya pa rin naman talaga niya isalaksak ganyan, no? Lumayup, naawa pa nga. So yung mataas na field goal percentage niya sa loob mga tol, legit talaga yun kasi magaling sa layup tong hype na to, ganyan no? O ay pa isa, tingnan nyo, sa laksak niya, di ba? Para si Papa Luca yung sa laksak niya, basic na basic lang talaga yung ginagawa sa laksak no? Meron pa yung ganito mga tol, yung sinabihan ni Marlo Aquino, dinukot agad na kili-kili layup, nice naman! Kaliwang kamay ginagamit din niya sa pag-layup mga tol ha. Tingin ko okay na okay talaga yung mga layup nitong bata to, magaling din talaga O yan, tingnan nyo yung galaw niya dyan, no? Tingnan mo, akala mo, simple-simple lang yan, di ba? Pero totoo, dalawa yung sumundot dyan na iniwasan niya, tsaka niya inilayup, nice! Maganda yung ganyan mga tol, no? Na meron ka sa laksak at layup kasi kapag umabot talaga palabas yung depensa, kasi shooter siya, di ba? Hahabulin talaga palabas siyang ganyan. Pwede niya yung diretso pa sa laksak, di ba? Yan, nakalayup na nga. O yan, pa isa, tingnan nyo, sobrang dikit talaga ni Tangasis, di ba? Hindi ka makakatira sa labas kapag ganyan, madikit Pero kapag sinasa mo kagad, pwede maiwanan mo yan. Madikit nga kasi masyado nakalayap na nga. At tapos kaya rin ito dumakdak mga tol ha. Matangkad naman kasi talaga to, 6'6'2 Pero hindi talaga ito pagdakdak yung strong part ng opensa niya. Pati yung pa-floater, bihirang-bihira ko talaga nakita nag-floater to Siguro isang beses o kaya dalawang beses ko lang nakita nag-floater to So ayun mga tol, no? Yung gantong style ni Con Kinupal, para talaga kagaya nung kay Game 6 Baldog dati, di ba? Nung si Game 6 Clay pa siya, hindi pa siya si Game 6 Baldog. Hindi mo talaga pwedeng iwanan kahit sandali lang sa labas kasi titirahan ka talaga kagad pag nakakita ng bakal Napakagaling pa sa catch and shoot, di ba? Tingin ko mga tol ha, dahil napakaganda talaga ng shot selection niya, mananatiling mataas palagi yung shooting percentage niya. Unless na lang siguro kung tumanda-tanda na siya. So isang legit na shooter talaga to mga tol. At malamang ang best shooter talaga sa nakaraang draft. Tingin ko mga tol ha, magandang tandem talaga siya kay Lamelo Ball kasi karamihan talaga ng pass sa kanya kay Lamelo Ball nanggagaling So para sa akin mga tol, may tulong talaga si Cooper Plug dito sa dating kakampi niya na si Con Kinupal kasi tingin ko magiging consistent talaga yung laro nito sa buong season Magaling talaga shooter talaga At posibleng siya yung maging rookie of the year pagkatapos ng taon. O ano pakimakas, malay kayo, makita ni Cooper Plug.